Hello beautiful! Welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love. And for today's vlog is another degrafting of my grafted cactus, which is a Gymnocalycium. They call it pink diamond because maybe of the color pink. I don't know why it's diamond. So, binabad ko po sa tubig muna itong Gymnocalycium para madaling tanggalin yung scales. So, tama po yung aking naisip kasi totoo na mas madali pong tanggalin yung mga scales niya nung binabad ko po ito sa tubig. Mga 20 minutes po siguro. So, kung nakikita nyo madaming scales and hindi ko alam na pinatakte na pala ito ng scales kasi nandun lang naman siya sa pinakailalim ng aking plant rock, and upon seeing this one na nag-rot dun sa pinaka-top, which is yung kabitan ng Gymno and yung cactus na which is I think dragon fruit yung ginamit, no? So, ayun, dinetouch ko na din yung mga babies, which is pwede naman na some of them are bigger na at pwede na nating pakawalan. Some of them ay maliliit at kinapitan na nga din siya ng Gymnocalycium. So, what I would do, cleanse lang tayo like what I do before. I'm just using a liquid soap, warm water, plus 70% of the alcohol. And then of course, brush ng asawa natin. Kapag nainis tayo, yaan nang gamitin natin. Charot! So this is a common problem when you have a grafted cactus. It tends to get rot, especially dun sa body ng cactus. So, ang nakikita kong reason dyan, pagka nirepat mo at nagalaw mo yung kanilang ugat, is pagkatanim mo, magrarat sila, or kapag nakalilim po yung mga grafted cactus, tapos nagdidilig ka madalas, mas mag-prone siyang mag-rot dun sa kanyang body. And then, other way around is, pag ginalaw mo siya dun sa dati niyang location, pwede din siyang nag-rot. Yun yung mga napapansin ko and yung experience ko sa aking mga grafted cactus. Kapag ginalaw mo sila sa dati nilang location, bigla din silang nag-rot. Parang success din talaga. So, may pagka-timang din po talaga itong mga grafted cactus. Pero, maganda na po ang mga grafted cactus for those na baka isipin nyo, ay hindi naman pala maganda magkaroon ng grafted cactus kasi nabubulok yung body. So, you can save naman your grafted cactus once na early detection nyo talaga na nag-rot yung stem ng inyong grafted cactus. So, kung makikita nyo na nag-rot na agad, is mas mapubuhay po yung grafted cactus. Pero kung late nyo na po nakita na nag-rot, as in nag-rot na po yung buong stem, tas nadamay po yung pinaka-head ng inyong cactus at sa pinaka-loob-looban, kagaya po nung isa kong tinigraph, kung napanood niyo po yung vlog ko na yun, mahirap na siyang i-save. So, again, ang benefits ng grafted cactus, magbibigay sila ng more babies at mas lalaking mabilis ang inyong mga gymno or even or other kinds of cactuses. So, sa pagka-cleanse ng ating cactus, kailangan sa bristle pa rin yung toothbrush na gagamitin nyo kasi you can put a scar on the cactus kapag ginamit nyo po yung medyo matigas na supilyo. Ayun. So, yung iba ginagamit, wash out. Ayan. Yun po yung ginagamit ng iba. And sabi nila effective. So, actually, galing din kami ng Watsons. Nakalimutan kong bumili. Kaya lang, hindi namin nabili yung bibilin ko kasi super sale sila. And napakahaba ng pila. So, ayun. Sabi ko sa kanilang kami bumili. Tapos, doon ko lang naisip na dapat pala bumili kami nung shampoo na wash out. Ayun. And then, itong pagka-cleanse natin ng Gymno, actually, until 3 times ko sila binabrush. So, ito yung first, tapos yung second and third, di ko na pinakita. Kasi, mahirap, lalo na kapag maliit yung Gymno, mahirap tanggalin yung scales. So, syempre kapag may bula-bula, hindi mo naman makikita na wala na yung scale. So, 3 times ko pa silang binabrush. So, ang mga cactus naman, matibay yan. Hindi naman mamamatay yan kapag nakababad sa tubig unless binabad mo ng isang araw, ng buong araw ay kabog. Oo. So,
ayun, magki-cleanse lang ako ng mga gymno kasi ang hirap din maglinis ng mga mini gymnocalcium. So, ito yung pinaka mahirap sa part ng pagdedegraft is yung paglilinis talaga ng gymnocalcium kasi kahit one small lang toothbrush yan, itong mga gymnocalcium ay hindi pa rin talaga naalis agad-agad yung mga scale. So, siguro mas maganda ibabad ng isang oras, charis. Mas madali silang matanggal eh. Siguro kung hindi ko binabad to, baka mga 5 beses ako nagtutoothbrush, char. So, ang daming babies nito. And, yun lang ang disadvantage ng paggamit ng toothbrush sa pag-cleanse ng ating gymno is natatanggal talaga yung maliliit na babies ni mother kahit na ayaw mo pang matanggal kasi very little pa lang is talagang natatanggal talaga siya. So, yung pinakakapitan din kasi ng mga babies, dun gustong-gustong sumusuot ng mga scales, gustong-gusto nila sumisiksik doon. Kaya, wala kang choice, tatanggalin mo talaga sila or ibubrush mo sila ng very, very light into a long patience. O, diba? Grabe yung long patience. So, ayun. So, I think, ito na yung part na malapit na akong matapos pero hindi ko na nga po binidyo pa yung maglilinis ko ng second and third time kasi syempre redundant naman na. So, ayan. So, ito yung isa sa mga favorite ko na grafted cactus, yung pink diamond. Hindi ko alam kung talagang pink diamond yung ID niya kasi it's according lang kay seller. So, may nakikita kasi akong pink diamond, hindi naman ganito, pero ewan ko ba. Basta yun yung ID ni seller. So, syempre, after natin, yung paghuhugas natin, hugasan natin mabuti yung ating pinaggamitan. Kailangan running water. At saka pag naghugas tayo ng gymnocalcium after natin linisan dun sa running water para matanggal talaga yung scale at hindi na babalik doon sa plants. Tapos, yung ginamit nyo na soil dun sa nagkaroon ng scales na plants, itapon nyo na din yung soil mix nyo. Yung pot, pwede pa namang linisin yun, pero yung soil mix, tapon nyo na sa basurahan. So, ayan. So, ito, nalinisan ko nito isa-isa sa running water. Di ko na na-i-video. Tapos, di ba nahugasan ko na yung palanggana, yung lagayan, yung Tupperware. Tapos, naglagay ulit ako ng tubig, tapos nilagay ko dun. And, tiningnan ko ulit kung may scales pa or may nahuhulog pa dun sa water. So, ayan, I think wala naman na. Pero nakikita ko dyan na meron pa rin talagang scales. Siyempre, pati yung toothbrush na ginamit natin, kailangan natin linisin mabuti kasi pag hindi natin nalinis mabuti, tapos gagamitin natin sa iba nating cactuses, eh syempre,
nandun pa rin yung scale. So, mainam na maglinis ng paulit-ulit para ma-evacuate talaga yung mga peste na iyan. So, ito na. Hindi ko pa natatanggal yung pinaka-kabitan nung mother plant na gymno doon sa may dragon fruit na cactus. So, kailangan kasi tanggalin nyo talaga yun. So, ito, tinatanggal ko. Medyo mahirap. So, gumamit lang ako ng blade number 20. Ayan. So, maganda sugatan nyo para mas magkalos yung inyong gymno at doon mas mag-ugat siya. Nakita niyo yung pagsusugat ko, 'di ba? So, ayan. After that, i-dry up na natin yung ating mga gymnocalycium. Tapos, pwede natin i-repat to. Kapag dry na sila, kung talagang dry na, pwede nang itanim. Tapos, i-moist nyo na. So, ako, dina-dry up ko muna. And after 2 days po ako magtatanim. So, ayan, abangan niyo po ang ating pagre-repat nitong ating mga grafted cactus sa part 2. And hopefully may naituro po ako sa inyo na maganda today sa ating pag-degraft ng gymno. So another degrafting na naman to, guys. Ayan. So thank you for watching at everything nice at Mitch Succulent Love. This is your nurse Tita saying God bless po at lagi mag-ingat.